Tila hindi pa tapos ang laban ng isa sa mga pinakamaingay na boses sa US Senate laban po sa industriya ng cryptocurrency. Si Senator Elizabeth Warren dito, ayan po siya. Ayan, ay muling nag-launch o naglabas ng isang matinding atake. At sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay hindi lang ang mga crypto companies, kundi pati na ang mismong ahensya na nagbabantay sa ating mga bangko. At yan po ay walang iba kundi ang Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Sabi nga sa title ng ating balita dito, ang mula po sa news source natin dito na si CoinGate. Ayan, Senator Warren questions OCC crypto bank approvals for Ripple and Coinbase. Sa loob po ng maraming taon ay kilala natin itong si Senator Warren bilang leader ng Anti-Crypto Army. Pero ang balitang lumabas ngayon ay mas malalim kaysa sa karaniwang debate. Kinuwestiyon po niya o tinanong niya ang pagbibigay ng OCC ng mga banking licenses o National Trust Charters sa mga higante gaya po ng Ripple at saka Coinbase. Ayon sa kanya, ang mga kumpanyang ito ay hindi karapat-dapat tawaging bangko at ginagamit lang daw nila ang lisensyang ito para takasan ang mga mahihigpit na regulasyon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng kanyang liham, ang papel ng Trump administration at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders at yung mga may Coinbase accounts po dyan. Kaya ayan. Ngayon ay check lang po natin saglit ang presyo ng XRP kung saan ito po ay sa kasalukuyan ng recording ng video na ito, naglalaro po ito sa presyong 1.3557 at mukhang patungo po siya sa ating major support na 1.3211. Yan, pagpatuloy po natin ang ating balita at simulan po natin sa 9 charters na gumulantang sa Senado. Sa isa pong liham na ipinadala kay Comptroller Jonathan Gold, ayan, Comptroller Jonathan Gold, ayan, binigyang din ni Senator Warren na mula noong pumasok ang taong 2025 hanggang sa kasalukuyan, ang OCC ay nag-approve. Nakapag-approve na po sila ng mahigit 9 o 9 na National Trust Charters para sa mga crypto-related companies. Sa madaling salita ay pinayagan silang magkaroon ng kapangyarihan na parang isang bangko ng hindi dumaan sa butas ng karayom na nararanasan ng mga traditional na bangko. Kabilang sa mga binanggit na kumpanya ay ang Coinbase at saka ang Ripple. Ayan. Ayon kay Warren, ang mga kumpanyang ito ay naghahanap ng conditions of operations na para lamang sa mga bangko. Pero ayaw nilang magpasailalim sa mga tough conditions na kaakibat nito. Tinawag niya itong effective crypto banks nang tanging layunin ay umiwas sa mga obligasyon at safeguards na nagpuprotekta sa mga consumers. Yan, ang opinion ko po rito ay dito natin makikita ang clash of definitions. Para po kay Senator Warren, ang Ripple at Coinbase ay hindi dapat pumasok sa traditional na banking system dahil sa volatility ng crypto. Pero kung iisipin po natin, bakit nga ba sila binigyan ng lisensya ng OCC? Ang OCC ay isa pong independent bureau sa loob ng Treasury Department. Ang kanilang trabaho ay siguraduhin na ang banking system ay modern at competitive. Kaya sa aking pagsusuri, ang pagbibigay po ng charters na ito ay isang pagkilala na ang crypto ay bahagi na ng modern economy. Hindi na pwedeng baliwalain ang Ripple o Coinbase. Ang problema po ni Warren ay ang tinatawag niyang unfair advantage. Pero kailangan po nating itanong, pinoprotektahan ba talaga niya ang mga consumers o pinoprotektahan lamang niya ang mga lumang tradisyonal na bangko na natatakot sa kompetisyon? Ang Ripple National Trust Bank at ang Coinbase National Trust Company ay mga simbolo ng pagbabago. Ang katotohanang umabot na tayo sa
taong ito, 2026, at mayroon na tayong siyam na ganitong uri ng charters, ay patunay na institutional adoption is real. Gaano man ito subukang pigilan ng mga politiko. Pag-usapan naman po natin dito ang tungkol sa regulatory arbitrage at ang loophole factor. Binatikos din ni Senator Warren ang tinatawag niyang regulatory arbitrage. Ito ay isang technical na termino para sa paghahanap ng butas sa batas para makakuha ng paborableng regulasyon. Ayon sa kanya, ang mga approved charters na ito ay nagbibigay po ng loopholes para sa mga crypto companies para makapagbigay ng custody payments. Ayan, para makapagbigay ng custody, payments, lending at pati na stablecoin services nang hindi po sumusunod sa mga batas na ipinapatupad sa mga federally chartered banks. Yan. Sinasabi po ni Warren na maraming business plans ng mga kumpanyang ito ang hindi naman talaga tungkol sa fiduciary trust activities. Ayan. Fiduciary trust activities na siyang pangunahing trabaho ng isang trust company. Sa halip, ang mga planong ito ay nakatutok po sa pagpapautang o lending at pagtanggap ng deposito or deposit taking gamit ang mga stablecoins. Sa mata ng senadora, ito ay isang delikadong laro na maaring magpahina sa seguridad ng ating banking system at sumira sa limitasyon sa pagitan ng banking at saka commerce. Sa aking opinion, sa akin pong sariling opinion, ang argumentong ito ay dito po tungkol sa regulatory arbitrage ay tila isang double-edged sword. Sa isang banda, tama na kailangan ng proteksyon para sa mga depositors. Pero sa kabilang banda, ang teknolohiya ng Ripple at ang stablecoin operations ng Circle at Coinbase ay mas mabilis, mas mura at mas transparent kaysa sa mga lumang sistema. Ang tinatawag ni Warren na loophole ay para sa akin ay isang regulatory evolution. Ang batas na sinusunod ni Warren ay ang National Bank Act na isinulat bago pa man maimbento ang internet. Ngayon 2026 na, hindi na pwedeng pilitin ang mga bagong teknolohiya na magkasya sa mga lumang kahon. Ang Ripple National Trust Bank halimbawa ay gumagamit ng XRP Ledger para sa settlements. Paano mo ito ikukumpara sa isang 100 years old, 100 taong gulang na trust company? Ang pag-atake po ni Warren sa loophole factor ay isang pagtatangkang ibalik tayo sa panahon kung saan ang mga malalaking bangko lang ang may kontrol sa pera. Ang safe and sound banking system na sinasabi po niya ay madalas na nangangahulugang slow and expensive para sa ating mga ordinaryong tao. Pag-usapan naman po natin dito ang papel ni President Trump at ang executive orders. Hindi lang ang OCC ang target ni Senator Warren. Idinamay na din niya ang politika sa likod ng mga desisyong ito. Matatandaang si President Trump ay nag-issue po ng isang executive order para alisin ang mga banking restrictions laban sa mga crypto at saka fintech firms. Ang order na ito ay naging daan para sa OCC na maging mas friendly o bukas sa mga crypto applications. Tinanong po ni Warren kung may kinalaman ang politika sa proseso ng chartering. Humiling siya ng mga record ng bawat communication sa pagitan ng mga opisyal ng OCC, White House officials at kahit pa mga miyembro ng Trump family. Ayan, highlight lang natin. Partikular po niyang binanggit ang World Liberty Financial or WLFI, ang crypto project na kinasasangkutan ng pamilya Trump na kasalukuyang sumasailalim sa matinding pagsusuri matapos pong magbenta ng mahigit 5.9 billion tokens. Nais malaman ni Warren kung may special treatment na naganap para sa mga kumpanyang ito dahil sa kanilang koneksyon sa administrasyon. Sa aking opinyon, dito po nagiging dirty o madumi ang usapin dahil humahalo na ang partisan politics. Ang World
Liberty Financial ay naging sentro po ng kontrobersiya dahil sa opacity o kawalan po ng transparency nito. Pero ang pag-ugnay nito sa Ripple at Coinbase ay parang pagkahalo ng langis at tubig. Ang Ripple at Coinbase ay mga kumpanyang mahigit isang dekada nang nakikipaglaban sa mga korte at sumusunod sa mga regulasyon. Ang pagbansag sa kanila bilang bahagi ng political favors ay tila isang desperadong hakbang para sirain ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, ang executive order ni President Trump na integrating financial technology innovation ay isa po itong game changer. Ipinapakita nito na mayroong dalawang magkaibang pananaw sa Amerika ngayon. Ang pananaw ni Warren na restrict and control at ang pananaw ng Trump administration na innovate and compete. Yan, para sa akin, ang nakikita ko rito ay ang panggigipit ni Warren sa OCC bago dumating ang deadline sa June 1, 2026 kung kailan kailangan nilang ibigay ang lahat ng dokumento. Ito ay isang political witch hunt na nakabalot po sa pangalan ng consumer protection. Ang World Liberty Financial Issue ay ginagamit lang na lever para buksan ang pintuan ng investigasyon sa buong crypto sector. Yan, nagbigay po itong si Senator Warren ng deadline. At yan po ay ang June 1, 2026. Sa araw na ito, dapat maglabas daw ang OCC ng kopya ng lahat ng approved charter applications mula noong December 2025. Nais din niyang makita ang legal analysis kung paano nagawa ang mga desisyong ito. Gusto niyang pahiyain ang OCC sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga crypto companies ay hindi sumusunod sa fiduciary standards. Ang tanong ng marami ay may basihan ba ang kanyang hinala? Ayon po sa mga ulat, ang ilang business plans ay hindi nagbabanggit ng mga core fiduciary activities. Sa halip, puro custody, payment facilitation, at lending ang laman ng mga ito. Para kay Madam Warren dito, ayan, kung ang isang kumpanya ay gagawa ng trabaho ng isang bangko, dapat itong tawaging bangko at pasailalim sa lahat ng capital requirements at stress test na nararanasan ng mga dambuhalang financial institutions. At sa kabuuan, yan, ang hakbang po dito ni Senator Elizabeth Warren ay isang malakas na paalala na ang crypto ay nasa gitna pa rin ng isang political war. Ang OCC ay sumusubok na i-modernize ang ating banking system sa ilalim ng pro-crypto executive orders. Ang mga kritiko gaya po ni Warren ay patuloy naman na naghahanap ng paraan para pigilan ang pag-unlad or development na ito. Ang Ripple at Coinbase ay hindi na lang mga simpleng crypto companies. Sila ay mga test cases para sa kinabukasan ng finance. Ang labanan sa pagitan po ng Trust Charter at saka Full Service Bank ay magdidetermina kung paano natin gagamitin ang crypto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang investigasyon sa World Liberty Financial at ang koneksyon sa Trump family ay nagdaragdag ng drama na maaari pong magpalabo sa tunay na isyong teknikal. Ayan, kailangan talaga nating manatiling alerto. Huwag po tayo magpadala sa emosyon ng mga headline. Ang anti-crypto crusade ni Warren dito ay bahagi na ng kanyang political identity. Pero ang agos po ng teknolohiya ay mahirap ng pigilan. Ang effective crypto banks na kinatatakutan po niya ay ang parehong mga institution na nagbibigay po sa atin ng kalayaan sa ating pera. Kaya manatili po tayong matalino, manatiling maalam at lagi po nating tandaan na sa bawat kilos sa Senado may katumbas na reaksyon sa market. Yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panunood.